Alam nyo ba na may mga simpleng prutas na kayang magbigay ng malaking pagbabago sa kalusugan ng mga senior citizens? Hindi lang basta pampatamis sa dila o pampalamig sa mainit na araw ang mga ito, kundi taglay rin nila ang mga bitamina at sustansyang pwedeng makatulong upang mapanatili ang sigla at lakas ng katawan kahit sa pagtanda. Sa panahong madali tayong dapuan ng iba't ibang sakit at humihina na ang resistensya, mahalaga na ang ating kinakain ay nagbibigay ng tunay na nutrisyon. At ang pinakamagandang balita, marami sa mga prutas na ito ay madaling hanapin, abot kaya at paborito na nating mga Pilipino. Kaya sa video nating ito, tatalakayin natin ang 7 prutas na napatunayang may kakayahang tumulong upang humaba pa ang ating buhay. Isa-isa nating susuriin ang kanilang mga benepisyo kung paano ito makatutulong sa mga may edad at isasama rin natin ang mga tunay na kwento ng ilang mga seniors na nakinabang sa regular na pagkain ng mga prutas na ito. Kung kayo ay senior na o may kasamang minamahal na mga senior sa bahay, tiyak na makatutulong ang impormasyong ito upang mas mapanatili ang isang masaya, malusog at mahaba pang pamumuhay. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong klaseng mga video, ay mag-comment ng isa. At kung hindi mo naman nagustuhan, ay okay lang mag-comment ka lang ng 0 para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Ang unang prutas ay saging. Ang saging ay isa sa pinakaabot kayang prutas na makikita sa kahit saang palengke o tindahan. Hindi lang ito pampabusog o pampatamis, kundi isa rin itong superfood para sa mga senior. Ang saging ay mayaman sa potassium na tumutulong upang mapanatiling normal ang tibok ng puso at makontrol ang presyo ng dugo. Malaki ang papel ng potassium sa pag-iwas sa alta presyon, stroke at iba pang problema sa puso. Bukod dito, mataas din sa fiber ang saging, kaya ito ay mainam para sa pagtunaw ng pagkain at upang maiwasan ang constipation na karaniwang reklamo ng mga matatanda. Si Aling Feli, 65 taong gulang, ay dati-rati ay madalas mahilo at hindi makadumi ng ilang araw. Nang mapayuhan siya ng kanilang barangay health worker na kumain ng saging tuwing almusal, sinubukan niya ito araw-araw. Matapos ang 2 linggo, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya, regular na rin ang kanyang pagdumi at bihira na ang kanyang pagkahilo. Mula noon, hindi na nawawala ang saging sa kanyang hapagkainan. Bukod sa pagkain nito ng hilaw, pwedeng ihalo ang saging sa lugaw, oatmeal, o gawin itong merienda na may kaunting peanut butter. Ang importante ay maiwasan ang labis na asukal na kadalasang nilalagay sa mga processed na pagkain. Tandaan, kahit masustansya ang prutas, dapat pa rin itong kainin sa tamang dami at may kasamang balanse sa iba pang pagkain. Subukang kumain ng 1 o 2 saging araw-araw, lalo na sa umaga. Iwasan lang ang sobrang hinog na saging kung kayo ay may problema sa blood sugar at siguraduhing uminom ng sapat na tubig para mas maging epektibo ang fiber na taglay nito. Ikalawang prutas ay mansanas. Ang mansanas ay kilala sa kasabihang "An apple a day keeps the doctor away" at may katotohanan ito lalo na sa mga senior. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber na tinatawag na pectin na tumutulong sa pagbaba ng kolesterol at sa pag-regulate ng blood sugar. Mayroon din itong vitamin C at antioxidants na panlaban sa sakit at tumutulong upang mapanatili ang lakas ng immune system, bagay na napakahalaga sa mga may edad. Si Mang Ben, 82 taong gulang, ay halos buwan-buwan dati kung magpa-check up dahil sa pabagubagong blood pressure at blood sugar. Pero nang simulan niyang gawing pangmeryenda ang mansanas sa halip na mamantikang kakanin, napansin ng kanyang doktor
na bumuti ang kanyang kalagayan. Bukod dito, mas bihira na siyang mapagod at mas alerto ang kanyang isipan sa araw-araw. Dahil sa taglay nitong tamis, ang mansanas ay pwedeng kainin nang hindi na kailangang dagdagan ng asukal. Mainam ito bilang baon o ipare sa peanut butter o gatas para sa mas balanseng merienda. Maaari rin itong gawing salad na may kasamang pipino at lettuce. Kumain ng isang buong mansanas araw-araw, lalo na sa pagitan ng mga pangunahing kain. Piliin ang mansanas na may balat at siguraduhing hugasan ito ng maigi upang maiwasan ang pesticide residue. Ikatlong prutas ay papaya. Ang papaya ay may taglay na enzyme. Ito ay tumutulong sa mas magaan at maayos na pagtunaw ng pagkain. Bukod dito, ito ay mayaman sa vitamin C, vitamin A, at folate na nakatutulong sa pag-repair ng cells at pagpapalakas ng immune system. Isa rin itong natural na lunas para sa constipation, isang karaniwang problema ng mga may edad. Si Aling Tersing, 72 taong gulang, ay dati-rati ay 3 araw bago makadumi. Laging masakit ang tiyan at pakiramdam niya ay laging busog kahit wala namang laman ang sikmura. Nang sinimulan niyang kumain ng kalahating papaya tuwing umaga, naging mas regular ang kanyang pagdumi, mas magaan ang kanyang tiyan, at mas masigla ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya madalas nakararamdam ng pananakit sa sikmura o pagkapagod. Ang papaya ay madaling ihalo sa almusal, lalo na kung kasama ng ibang prutas tulad ng saging at mansanas. Pwede rin itong gawing juice o shake, basta't iwasan lamang ang matamis na gatas upang mapanatili ang natural na sustansya nito. Kumain ng kalahating hinog na papaya araw-araw, lalo na sa umaga. Ugaliing uminom ng sapat na tubig upang mas lalong mapadali ang pagtunaw at pagdumi. Ika-4 na prutas ay avocado. Ang avocado ay kakaiba dahil hindi ito matamis, pero ito ay napakayaman sa healthy fats, lalo na ang monounsaturated fats na mabuti para sa puso. May taglay din itong vitamin E na nakatutulong sa kalusugan ng utak at sa pagpapanatili ng sigla ng balat. Dahil din sa fiber nito, mainam ito para sa digestion at upang mapanatiling busog kahit kaunti lang ang kinain. Si Mang Loreto, 69 na taong gulang, ay dating mataas ang kolesterol at palaging pagod. Simula nang idagdag niya ang kalahating abokado sa kanyang almusal tuwing Lunes hanggang Biyernes, napansin ng kanyang doktor ang pagbaba ng kanyang cholesterol level. Bukod doon, mas naging aktibo siya sa kanilang senior Zumba session at mas bihira siyang inaantok tuwing hapon. Pwedeng kainin ng abokado ng direkta, ihalo sa tinapay o gawin itong bahagi ng salad. Masustansya rin itong gawing shake, pero siguraduhing huwag haluan ng labis na asukal o condensed milk. Kumain ng kalahating abokado sa isang araw. Magandang kainin ito sa umaga upang magsilbing energy booster sa buong maghapon. Ika-5 prutas ay pakwan. Ang pakwan ay hindi lang pampatanggal uhaw, kundi puno rin ng lycopene, isang antioxidant na kilala sa pagprotekta sa puso at sa mga selula ng katawan laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Mayaman din ito sa vitamin A at C at likas na mataas sa tubig, kaya napakainam para sa hydration ng katawan, lalo na sa mga senior na madalas nakakalimot uminom ng sapat na tubig sa maghapon. Si Aling Chita, 78 taong gulang, ay dati-rati ay madalas makaramdam ng panunuyo ng balat at pagkahilo tuwing mainit ang panahon. Nang simulan niyang kumain ng pakwan tuwing hapon, napansin niyang hindi na siya madaling kapusin sa tubig at mas madalas siyang naiihi na nakatulong upang mailabas ang toxins sa katawan. Hindi na rin siya kasing iritable kapag tag-init. Pwede itong kainin ng malamig bilang merienda, ihalo sa salad o gawin ding juice.
Iwasan lang ang paglalagay ng asukal o asin at siguraduhing sariwa ang pipiliing pakwan. Maganda ang isang tasa ng hiniwang pakwan araw-araw, lalo na sa tanghali o hapon. Mainam ito bilang pantanggal uhaw at para sa dagdag na antioxidant protection. Ika-6 na prutas ay mangga. Ang hinog na mangga ay hindi lamang masarap at paborito ng maraming Pilipino, kundi ito rin ay mayaman sa beta-carotene na nai-convert ng ating katawan sa vitamin A, mahalaga sa paningin at kalusugan ng balat. Mayaman din ito sa vitamin C, fiber, at iba pang antioxidant na tumutulong sa immune system at sa pag-iwas sa mga chronic na sakit. Si Mangorio, 75 taong gulang, ay may problema noon sa kanyang paningin at madalas na may sipon. Simula nang maisama ng kanyang asawa ang hiniwang mangga sa kanilang hapunan 2 beses sa isang linggo, unti-unti nitong napansin ang pagbabago. Mas luminaw ang kanyang paningin at hindi na siya laging inuubo o sinisipon kahit panahon ng tag-ulan. Pwede itong ihalo sa salad kainin ng direkta. Ngunit mag-ingat sa sobrang pagkonsumo, lalo na kung may diabetes dahil sa natural nitong asukal. Kumain ng katamtamang laki ng hinog na mangga 2 o 3 beses sa isang linggo. Iwasan ang sobrang tamis o pagdagdag ng asukal upang mapanatili itong healthy. Ika-7 prutas ay bayabas. Ang bayabas ay isa sa pinaka-epektibo at natural na prutas na pampalakas ng resistensya. Kilala ito sa mataas na vitamin C content, mas mataas pa kaysa sa orange. Bukod dito, mayaman ito sa fiber, potassium, at iba pang nutrients na tumutulong sa digestion at pagprotekta sa puso. Si Aling Marisa, 68 taong gulang, siya ay madalas sipunin at ubuhin kahit kaunting ulan o ambon lang. Ngunit nang simulan niyang kumain ng isang bayabas araw-araw, halos 3 buwan na siyang hindi tinatablan ng ubot-sipon. Hindi rin siya madalas sumakit ang tiyan at mas magaan ang kanyang pakiramdam araw-araw. Mainam kainin ang prutas na bayabas ng hilaw o bahagyang hinog. Siguraduhing hugasan ito ng mabuti o balatan kung kinakailangan. Maaari ring gawing tsaa ang dahon nito na kilala ring gamot sa pagtatae at sore throat. Kumain ng 1 hanggang 2 bayabas araw-araw upang mapanatili ang malakas na resistensya. Gawin itong bahagi ng inyong almusal o merienda. Ayan ang 7 prutas na madaling hanapin, abot kaya at kayang-kaya ng ating mga senior na isama sa araw-araw na pagkain. Tandaan natin, hindi kailangang mahal o imported ang pagkain para tayo ay maging malusog. Sa simpleng pagsama ng mga prutas na ito sa ating hapagkainan, makakaiwas tayo sa maraming sakit at mas mapapalakas pa natin ang ating katawan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.